Tapikin po natin, katabi natin. Sabihin natin, kasing ganda mo ang umaga. Pag lalaki, kasing gwapo mo ang umaga. Okay. So, ramdam po natin ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Pero kakaiba po ang nararamdaman ko ngayon. May halong nerbiyos dahil parang, hello, meron po tayong kasama isang profesor na galing ng UP at sana po ay pumasa ang aking mensahe sa kanya. So, nagagalak po ako at kapiling namin po ang ating mga kapatid na galing sa bayan. Yan po ang mga suporta po dito po sa ating kapilya. So, sabi nga po ni Sister Ernita, taong-taon tuwing Harvest Festival, salamat po sa Panginoon at ako po ang ginagamit niyang instrumento para magbigay po ng mensahe. Noong pong Tuesday, nag-chat po sa akin yung isang kapatid natin sa Land Bank, yung teller po doon, para sa po kaalaman ng lahat, ang isang teller po natin sa Land Bank, yung po medyo payat, si Ma'am May Rose, ay Methodist din po yun. Sabi niya po sa akin, Ma'am Leia, pwede po ba ikaw ma-invite na speaker namin sa Santo Domingo sa Harvest Festival? Kailan po ba yun? Kailan po yun, ma'am? Sabi ko, sa Sunday po, sabi niya. Ngayon, sabi ko po, ay ma'am, sorry po kasi nakakomit na po ako sa church namin, sabi ko. So, alam ng Panginoon na ba't kaya tuwing harvest ay lagi ako ang natatawag. Siguro, darating ang araw, magiging kwan ako, milyonarya. Hindi man sa pera, siguro sa maraming bagay po, sa maraming aspeto ng ating buhay. Ngayon parang sinasabi ko milyonarya na ako kasi having a good family, friends, ay magandang kalusugan, ay masasabi po natin mayaman na po tayo sa ganong mga aspeto ng ating buhay. Amen po? Amen. Amen. So, sinabihan na po ba natin ang ating katabi na maganda siya? Okay po. So, isa daw sa pinakamasayang sineselebrate natin, aside from Christmas, ay ang Harvest Festival. Dahil this is the time of the year para gunitain natin lahat ng mga nangyari sa ating buhay. Hindi kaila sa atin na sa nakaraang 2 years, tayo po ay nalugmok dahil sa pandemic, huminto ang ating buhay, nagkawala ang ibang mga kapatid natin sa trabaho, ngunit this is the time kung saan pinagbuklod po tayo ng Panginoon. Dahil yung ibang nasa malayo, nagkaroon ng lockdown, nagsama-sama po lahat. Kumbaga, na-compress po tayo sa loob ng bahay dahil bawal po ang lumabas ng time na yun. So, that is the time kung saan tayo po ay nagkaroon ng bonding na magkakapamilya. Okay, so, sa umagang po ito, sa taong ito, praise God, unti-unti na po tayong bumabalik sa dati, sumisigla na po ang ating buhay, ang ating komunidad, bumabalik na po sa normal. So, yan po ang mga bagay-bagay na dapat nating pasalamatan. Mga biyaya na galing sa ating Panginoon. Why we need to give back to God? Bakit pa natin kailangang ibalik lahat ng mga biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon? Sabi po sa Romans 11:16, everything comes from God. Everything exists by His power. And everything is intended for His glory. Lahat po ng meron tayo sa buhay natin, bahay, lupa, sasakyan, mga material na bagay, hindi lang po material na bagay, kundi pati ang buhay po natin, ang pamilya natin, ang talino, ang talento, ang trabaho na meron
rin po tayo. Lahat po yan ay galing sa ating Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon dahil sabihin po natin na nung nakaraang pandemic, marami po tayo mga kapatid na nawala dahil po dyan sa sakit na yan. Ngunit nandito po tayo. Nakasurvive po tayo. So yan po ang napakalaking biyaya na meron po tayo ngayon. Amen? Amen. Meron daw there are 4 principles of planting. So dito na po tayo papasok sa harvest natin. Meron daw 4 na prinsipyo ang pagtatanim. Ngayong umaga ito, nais malaman ng Diyos, ano nga ba ang prinsipyo ng pagtatanim? Bakit ba mahalaga ang pagtatanim? Our life is a series of planting and harvesting. Ano nga ba ang importansya ng pagtatanim? Bakit gusto ng Diyos na ikaw ay magtanim? O tayo? Alam niyo ba mga kapatid, dali lang po. Alam niyo ba mga kapatid, na tayo po ay, we are naturally born farmers. Tayo daw lahat ay mga farmers, hindi lang po natin alam. So, ang 4 na nais ko pong ibahagi sa inyo, ang 4 na prinsipyo ng pagtatanim na kailangan nating maintindihan. Dahil sabi ng Diyos, ayaw kong masayang ang effort mo. Okay, so number 1 principle is the farmer knows that planting is a choice. Planting daw is a choice. If we expect to see a harvest, we must first choose to plant a crop. Hindi tutubo ang isang puno o ang isang halaman o hindi ito mamumunga kung hindi ito magsisimula sa pagtatanim. We have to plant first. Same it goes na hindi magkakaroon ng bunga o wala tayong mahihintay na effect kung wala kang ginagawa. Hindi pwede po yung itinanim mo, iniwan mo na lang basta doon. Sabi po sa Santiago 2:14, mga kapatid ko, kung sabihin ng tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Hindi lang po puro pananampalataya daw. Dapat sinasabayan po natin ito ng gawa. If we expect a positive result in all areas of our lives, we must be willing to invest. Sabihin mo nga sa katabi mo, mag-invest ka, kapatid. Mag-invest tayo. Kailangan meron tayong effort na ginagawa. Hindi lang puro pananampalataya, pagkus pantayan daw natin ng gawa yung ating pananampalataya. Hindi yung may hihilingin ka kay Lord. Lord, gusto ko ganito, yumaman ako bukas. Gusto ko, Lord, aani ako sa anihan ng marami. Pero wala ka namang ginagawa. Hindi pwede yung bahala na si Batman. Hindi po ganon. Truth of the matter is, the promise of success and victory is already guaranteed. Andun na po yun, yung success. Ano na lang ang gagawin mo? You have to work for it. Pagtrabahuan po natin. Alagaan natin.
Katulad ng ating mga magsasaka, hindi po basta itinanim na lang nila yung isang, halimbawa yung palay, itinanim na nila. Alaalagaan po nila yun, araw-araw pumupunta po ang ating mga farmers sa bukid upang bisitahin yung ating mga pananim. Halimbawa na rin po sa ibang aspeto ng ating buhay, if you want to be promoted, ano ang gagawin mo? Pagtrabahuan mo po yun. Hindi pwedeng, gusto ko maging manager ako bukas, kunyari ikaw ay isang empleyado, maging manager. Wala ka naman pong pinapakita, hindi po pwede po yun. If you want an extravagant result, tapatan mo ang pananampalataya mo ng gawa. Katulad po ating mga tumatakbong politiko, hindi pwedeng gusto ko manalo ako, andun ka lang naman sa bahay nakaupo. Paano kang mananalo? Hindi rin naman po obra yung pag nanalo ka, yes, posisyon ko na to, ako na ang kapitan. Kung wala ka naman pong ginagawa, pinapakita, sa susunod po, sa tingin nyo mananalo ka ulit. Hindi na. Kasi, hindi mo tinapatan yung binigay sa iyo ng tao. Dapat, bigyan mo rin sila ng serbisyo. Okay, so pangalawa pong principle, the farmer knows what type of crop he wants to plant. Since planting requires investment, we must be careful to know and understand what kind of crop has the best potential in return. Ayaw ng Diyos masayang ang oras mo. Ayaw ni Lord na maging inefficient or ineffective ka. Tulad ng sinabi ko kanina, we are naturally born farmers. But today, God is revealing to us, hindi tayo sumusuntok lang sa hangin. Alam natin at alam ng Diyos at nakikita niya yung effort natin. Katulad nitong mga magsasaka natin, ilang buwan po nilang hinintay ang pag-aani after ng kanilang planting. So yung effort na yun, sinuklian po ni Lord. Binigyan binigyan kayo ng masaganang ani, and in return, we give back to the Lord kung ano yung ibinigay din niya sa ating biyaya. Sa Malakias 3:10, ang sabi po doon, ngayon, hinahamon ko kayo na subukin niyo ako. Dalhin niyo ng buo ang inyong ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ang templo. Pag ginawa niyo ito, padadalahan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ng sobra-sobrang pagpapala. So yung ulan, that is a blessing. Di po ba kapag nakakaranas tayo ng tagtuyot at yung mga tanim natin ay namamatay, lagi natin pinagdadasal, Apo, tutukuman Apo. At kapag ibinigay na ni Lord yung ulan, nasasambit pa natin na thank you Lord sa ulan. Ako kahit wala po kaming saka, wala kaming tanim, pag umulan na ganun na, sabi ko Lord, thank you for the rain. Kasi alam ko po na yun ang pangangailangan ng ating magsasaka. So that is a blessing. And a blessing is a provision from God. Yun ang kanyang pangako. Sabi niya sa 11, itutuloy ko po, hindi ko papayagang sirain ng peste ang inyong pananim o malagas ang bunga ng inyong ubasan. So, hindi niya pinayagan, binantayan ng Panginoon yung ating mga pananim. Kaya tayo nagkaroon ng magandang ani. At yun ay masasabi nating protection. Protection from the Lord. Tatawagin ko kayong
sabi sa verse 12. Mapalad ang mga bansa dahil napakabuti ng inyong lupain. Ako ang inyong Panginoon na makapangyarihan ang nagsasabi nito. So yung kabuuan ng Malakias 3, 10 hanggang 12, that is the promise of the Lord sa atin, na hindi niya pababayaan ang mga lupain natin, bagkus ito ay kanyang babantayan sa mga peste para hindi ito masira. Number 3 principle, the farmer knows that he will harvest the same type of crop that he planted. Sabi po sa Matthew 7 verse 17 to 18, sabi niya rito sa Matthew, Matthew 7, 17, 18, sabi niya, mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit masama ang bunga ng masamang puno. Sa 18 po, hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Dito po pumapasok yung universal law na what you reap is what you sow. Kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Hindi po pwedeng nagtanim ka ng mangga, ang aanihin mo ay mais. Hindi po ubra yun. Ano po? Kung ano po ang iyong ipinunla, itinanim, yun po ang iyong aanihin. Parang sa parenthood, sa atin pong mga magulang, kung pinalaki po natin ang ating mga anak na mabuti, lalaki po yan na mabuti bata. Pero kung nakakita po siya ng masamang environment sa ating bahay, expected po natin na hindi po maganda ang magiging kalakihan ng ating mga anak. Same true with love begets love. Kung nagpapakita ka ng pagmamahal sa kapwa mo, mamahalin rin ka ng kapwa mo. At kung pinakitaan mo siya ng hindi maganda, baka mas matindi pa yung ipakita niya sa iyo. Kaya, maging mabuti po tayong tao para aani po tayo ng mabuti rin. Para ang Panginoon, pag giver ka, pag mabuti ka sa Kanya, lagi Kanyang i-bless. Ano po? So, the last principle po is, the farmer knows that he will harvest in a different season. Sabi po sa Romans 8:25, ngunit kung tayo ay umaasa sa hindi natin nakikita, maghihintay tayo ng may pagtitiis. It takes a lot of time para po tayo umani. Hindi naman yung pag tinanim mo ngayon, bukas gusto mo mamunga na. Kailangan mo pong magtiis, maghintay. And waiting is a kind of suffering. May suffering yun dahil kung wala kang patience na maghintay, mainipin ka, hindi po gusto ng Panginoon yun. Dapat po, you are willing to wait. Parang pag nag-pray ka, Lord, kailan ba ako yayaman? Pero wala ka namang ginagawa. Lord, kailan ba ako magiging mayor? Hindi ka naman tumatakbong mayor, hindi mo mangyayari yun. Ano? Pero kung ikaw po ay humingi ng prayer, it takes time na ibigay sa iyo ng Lord. Kasi tinitignan pa niya, how much is your patience?
Gaano ka katiisin? Gaano ka kawiling na maghintay? In my personal life, marami po akong hinihiling kay Lord. May mga nasagot, may mga na hindi. But still, I'm still waiting. And in God's perfect timing, yan po, ibibigay po niya yon. Dahil alam ko po na may promise ang Lord sa atin. So, yung paghihintay po natin ay hindi po masasayang. Ganun lang din po sa pag-aani. Ano po? Agree pera ko man, tawang mo pera ko. Hello, berde pa lang yung palay mo, hindi pa po pwede po yun. Paghintay ka pa ng konti. Ganun po yun. Dapat marunong po tayong maghintay. We have to be willing to wait. We are planting because we are expecting a good harvest. Ang pagtatanim ay hindi gawain. Ang pagtatanim daw po ay hindi gawain ng isang tamad. Kung tamad ka daw, sorry, but planting is not for you. Hindi bagay sa iyo ang maging isang magsasaka kung ikaw daw ay tamad. Tandaan po natin mga kapatid, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kailangan lang natin magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. At ito ay samahan natin ng gawa. Remember, before the reward, there must be labor. Bago ka makatanggap ng biyaya, pag sumikapan mo ito, pagtrabahuan mo ito. On this Harvest Thanksgiving, mga kapatid, ngayon sinicelebrate natin ang Thanksgiving, Harvest Thanksgiving. Let us remember to be grateful always. Alalahanin natin ang lahat ng kabutihan sa atin ng Panginoon. Ngayon po umaga, mapalad po tayo dahil po bago po ako magtapos, nais ko pong pasalamatan in behalf po of the United Methodist, Nagpaden United Methodist Congregation. Nagpapasalamat po kami sa aming mga kapatid, sa Buyaw family, Buyaw and Reyes family, sa blessing po na isi-share po nila sa atin. Yan din po ay biyaya na galing po sa kanilang mga kapatid po natin na nasa ibang bansa na tingnan po natin, blessed po sila ron, pero gusto nilang i-share dito sa atin. So, ganun po, ang tinatawag nating maging grateful tayo sa lahat. So, bago po ako magtapos, alam po natin, ipag-pray po natin ang matahimik, peaceful. Lagi kong pinag-pray yun, peaceful election. Dahil nakakapanood po ako ng balita sa Cotabato, nagbabarilan ang mga kandidato doon. So sana wala pong mangyari dito sa atin. Let us pray for a peaceful election. Hindi po ako nangangampanya. Bawal po sa aming mangampanya. Ako po ay humihingi ng boto nyo para po sa ating mga anak na narito at sa ating kapatid na buhay. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.